Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ito pong bagyong Quiapo ay lumakas pa at isa na pong ganap na tropical storm. Kanina po yung madaling araw. Sa ngayon, ito po ay may taglay na lakas na hangin na nasa 65 kilometers per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa 80 kilometers per hour. Bahagya pong bumagal ang pagkilos nito na nasa 20 kilometers per hour. Ito po ay nabigyan na ng international name na Noul. Ang ibig sabihin po niyan ay glow ng sunrise at sunset at ang salitang yan ay galing po sa Korea. Ito pong bagyong Quiapo na may international name na Noul ay nandito po sa eastern section ng Cagayan. Narito po yung gitna niya na. Although nasa dagat pa, is napakalapit na po niyan dito sa area ng Cagayan. At kasama po dyan ang Babuyan or Calayan Group of Islands. Kaya yung malaking bahagi po ng Northern Luzon at ito pong extreme Northern Luzon ay apektado na ng kanyang malalakas na pag-ulan at malalakas na bugso ng hangin. So direct effect po yan ng bagyong Quiapo. Samantalang ang habagat o southwest monsoon ang nagpapaulan naman dito po sa malaking bahagi nating bansa, lalong-lalo na sa kanlurang bahagi nito. Itong bagyong Quiapo ay pinakamalapit sa ating landmass o kalupaan ngayong tanghali. At yan po ay mas maaga ring makakalabas bukas ng madaling araw. Yan po ay posible nang makalabas dito sa ating area of responsibility. Ito po ang kanyang gitna or center, may pagkakataon po yang or may chance po yang maglandfall dito po sa mga isla, sa Babuyan at Calayan Group of Islands, pero may possibility din po yang magkaroon lamang ng close approach o dumikit lamang sa mga yan. Ganun pa man, ramdam na po natin ang malalakas na bugso ng hangin yan at malalakas na pag-ulan. Particularly nga dito sa hilagang bahagi ng Luzon at Northern Luzon. Kasabay po ng pagtawid nitong bagyong Quiapo dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. Asahan na po natin ang masungit na panahon, may mga malalakas na pag-ulan at kung minsan malalakas na bugso ng hangin. Dito po sa mga areas na lalapitan ng kanyang gitna or kanyang center. Ito po ang mga areas ng Ilocos Norte, Abra, kasama po dyan ang Cagayan, maging dito po sa areas ng Calayan at Babuyan Group of Islands. Meron din tayo mga pag-ulan at malalakas na bugso ng hangin dito po sa area ng Batanes. Samantalang, ito pong natitirang bahagi ng Northern Luzon, nag-i-extend po yan hanggang dito sa La Union, Ilocos Sur, mga kabundukan ng Cordillera, kahit po dyan sa Baguio City, abot dyan ng panglabas na kaulapan itong bagyong Quiapo at maulap din po ang panahon natin dyan, maging dito sa areas ng Isabela, ito pong Cagayan, lalong-lalo ng Cagayan. Kasama po dyan ng Isabela, Quirino, nag-i-extend din po yung ating kaulapan dito sa area ng Aurora. So maulap din po ang panahon natin dyan at minsan may mga pagulan na may kasamang pabugso-bugsong hangin. Samantalang ang natitirang bahagi ng Central Luzon, kasama po dyan ang Metro Manila at Calabarzon, ang malaking bahagi ng Mimaropa, particularly sa Palawan at Mindoro, kasama na po dyan ang Western Visayas, lalong-lalo na sa Antique, Iloilo, Guimaras, kasama po dyan ang Panay Islands at Negros Islands. Nandiyan po yung ating mga pag-ulan, dulot naman ng ating habagat o southwest monsoon. Ang natitirang bahagi ng Visayas, maulap din po ang ating panahon. Posible naman yung ating mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Dito sa Mindanao, kung mapapansin nyo, nababawasan na yung ating mga pag-ulan at mga kaulapan dito sa eastern section nito, ang Davao Region at ang Caraga. Pero dito sa kanlurang bahagi nito, mas maulap pa rin po ang panahon natin at posible po yung ating mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Mababawasan pa po yan sa mga susunod na araw habang umaakyat itong bagyong si Quiapo at umaakyat din po yung ating axis ng habagat. Ganun pa man, mag-ingat po tayo dahil meron tayong mga malalakas na pag-ulan. Inaasahan na dulot ng bagyong Quiapo dito po sa hilagang bahagi ng Luzon at extreme Northern Luzon at ang ating habagat ay nagpapaulan din dito sa western section ng Luzon at western section ng Visayas. Pag-usapan naman natin yan. Ngayon, magkukumpara tayo ng dalawang model at pagtaya para sa mga pag-ulang maaaring idulot ng bagyong Quiapo at ng habagat. Narito muna ang heavy rainfall warning advisory ng Pag-asa. Pinapakita nga dito na concentrated sa itaas na bahagi ng ating bansa yung ating mga mas madaming pag-ulan. So ito po ay heavy at kung minsan intense rains. Ngayong araw na ito nagsimula na yan kaninang umaga, kaninang madaling araw at magpapatuloy pa habang tumatawid sa ating bansa o dito sa itaas na bahagi ng ating bansa itong bagyong Quiapo. So posible po yung ating mga katamtaman at kung minsan malalakas na pag-ulan, ito pong mga kulay dilaw sa areas po ng Abra, Ilocos Sur, Kalinga, Isabela, La Union at Benguet. Meron din tayong mga moderate to at times heavy rains sa Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Islands dahil po sa epekto ng habagat o southwest monsoon. Yung mga areas na walang kulay, possible po yung ating mga kalat-kalat na pag-ulan at mga posibleng thunderstorms, including dito po sa Metro Manila, yung mga kulay gray. Pero again, yung ating mas marami at mas madalas na pag-ulan ay nandyan po sa itaas na bahagi ng ating bansa. Yan po ang mga areas ng Cagayan, including Calayan at Babuyan Group of Islands, Ilocos Norte, Apayao, maging dito po
sa area ng Batanes. So, hindi nagkasya sa mapa, kaya nakahiwalay po yung Batanes. So, yan po yung ating mga heavy at kung minsan intense rains na associated sa bagyong Quiapo. Kaya mag-ingat po tayo dahil may kalakasan po yung mga pagulan na yan. Ang maganda naman po dyan is kapag nakadaan na ang bagyong Quiapo, makakakita po tayo ng abrupt change kaagad o makakita tayo ng biglang mababawasan agad yung ating mga pagulan. Pero ngayong araw na ito hanggang mamaya habang kumikilos dito sa itaas na bahagi nating bansa, mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pagulan na yan na may kasama pong pabugso-bugsong hangin. So narito naman ang pagtaya ng Weather Manila. Ito yung kanilang model run para sa mga pagulan natin. So again, dito pinapakita rin yung ating concentration ng mga malalakas na pagulan. Actually, umaabot pa ng torrential yung mga pagulan dito. Yung mga kulay itim. Pero in an average, heavy to intense din po yan. So ito po ang mga areas ng Ilocos Norte. Dito ay nasa areas po ng Cagayan, Extreme Northern Luzon, Calayan at Babuyan Group of Islands, including po itong area ng Abra. Itong mga areas na medyo mas mababa, base dito Isabela, Quirino, mga kabundukan ng Cordillera, areas po ng Pangasinan, Zambales at Bataan. Dito is mga scattered rains lamang yung ating inaasahan. Pero nonetheless, mag-ingat pa rin po tayo dahil pag meron tayong thunderstorms, malakas po yung ating mga pagulan dyan. At hagi po yan ng wind field o hangin itong bagyong Quiapo. Nasa 400 kilometers po yung ating pagtaya sa kanyang diametro. Samantalang, mga scattered rains po, yung ating naasahan sa natitirang bahagi ng ating bansa, mostly concentrated dito sa western section ng Luzon, Visayas at Mindanao. Epekto po yan ng ating habagat o southwest monsoon. At kung titingnan nyo dito sa susunod na slide, so ito po ay para mamayang gabi hanggang bukas ng umaga. Again, pinapakita dito na, gaya nga ng nabigit natin kanina, kapag dumadaan yung bagyo, sumasama agad sa kanya yung kanyang mga pagulan. Dito, concentrated na lamang po yung ating mga pagulan, mamaya pong gabi hanggang bukas. Dito sa Ilocos region, including Pangasinan at La Union, mga areas ng Benguet at western section ng Central Luzon. Significantly, mababawasan agad yung mga pagulan natin dito sa eastern section ng Northern Luzon at Central Luzon, starting mamayang gabi hanggang bukas. This is given na nakatawid na ng extreme Northern Luzon itong bagyong si Quiapo. Again, ito yung parang medyo positive effect ng mga pagulan ng bagyo na mas madali po siyang tingnan o mas madali po siyang makita compared sa pagulan ng habagat na tumatagal. Na yun nga, kapag nakalabas na itong ating bagyo, is possible pa rin po yung ating mga pagulan dulot ng habagat. Ngayong weekend, dito naman po yan sa mga areas na malayo sa bagyo, which is western section ng Luzon and western section ng Visayas. Including Metro Manila ngayong weekend, medyo mataas pa rin po yung ating chance ng pagulan. Although sumisili po yung ating araw, minsan is kalat-kalat po yung ating pagulan. Ibig sabihin po niyan, epekto po ng habagat, characteristics po yan ng habagat. Any time of the day, posible tayong makaranas ng mga pagulan. Minsan malakas po yan kapag meron tayong thunderstorms. Dahil nga sa epekto ng habagat. Kaya pagandaan din po natin yan, lalong-lalo na sa may mga lakad ngayong weekend. So ayun na nga, bukod sa lumakas, malapit na maglandfall o sumabit ito pong bagyong Quiapo sa mga isla dito sa taas na bahagi ng ating bansa. Ramdam na po natin ang epekto niyan sa malaking bahagi ng Northern Luzon, extreme Northern Luzon, samantalang nagpapaulan naman ang habagat at nagdadala ng breezy at kung minsan gusty o may pabugso-bugsong hangin din. Dito po sa areas ng Luzon, particularly ang kanlurang bahagi nito, western section ng Visayas, maging dito sa western section ng Mindanao. Medyo may kalawakan po yung ating inflow ng hangin o yung ating habagat o southwest monsoon. Again, doble ingat po sa mga areas na affected ditong bagyong Quiapo. Makinig po tayo sa ating local LGU if ever may evacuation plan sa inyong areas at ugaliin po mag-check ng heavy rainfall warning advisory ng Pag-asa. Yung merong red, yellow at orange, yung nagbabago every 3 hours. Hindi natin kayang habulin yan. At yan po ay real-time update. Yan yung actual na natatanggap nating pagulan at posible pang matanggap na pagulan. Kaya i-check natin yan dun sa bagong app ng Pag-asa, Panahon app. Mamaya mag-live tayo 1:30 ng tanghali para dito sa bagyong Quiapo at sa epekto ng habagat. At kung may tanong kayo, muli ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang umaga po.